Hello, good morning. Premium Gears. Nga pala, kwento ko lang sa inyo paano ako nahilig sa electronics. Kasi 5 years ako sa Data General Philippines, computer manufacturer. Pero ninais ko talagang mag-aral nung pagiging technician. Kaya ako napunta doon. So yun ang pinangarap ko maging. Dati kasi sa PUP ako, engineering, civil. So parang hindi ko talaga nagustuhan civil engineering. Parang isang SEM lang ako, tapos naghanap talaga ako ng mga mabilisang electronics. Kasi electronics talaga ang gusto ko. Kaya lang daw pumasa dun sa ECE. Hindi ako pumasa. So sabi, pasok ka muna sa maski anong bakante, tapos saka ka na lang lumipat. Pero parang hindi ko kinaya yung civil, natagalan ako. Tapos naghanap ako ng ibang school. Kasi itong kwento nito, yung ganito kasi yun, yung friend nung ano ko, nung kuya ko, ano siya, nag-aral sa isang school. Dati naman wala kami masyadong gamit, no. Parang meron lang kami dito sa bahay, isang radio. Isang radio na sira na, biyak. Biyak dito, biyak. Hindi ko alam kung paano sira yan, basta ano siya talagang sira na. Pero yun lang ang gamit namin sa bahay. So pag ginaganon ko, sinaksak ko siya, tapos pag ginaganon ko, tumutunog yung radyo. Sabi ko, wow, tumutunog. Tapos dumating yung kaibigan ng kuya ko. Sabi niya, electronics daw ang inaaral niya. So nasa estudyante pa lang talaga siya nung time na yun. Pero nung pinakita ko sa kanya yung radio ko, may binanggit siya sa akin. Sabi niya sa akin, yan sirang yan. Ano yan? Soft solder. Sabi niya, soft solder, S-O-F-T, solder, malambot na solder. Ito yung solder tinggayan, it's made of lead. Tinutunaw para magdikit-dikit yung board at saka yung pyesa. So yun ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin niya, nagkaroon ng parang minute crack dito. So bumilib ako, sabi ko, wow, para pala siyang doktor. Dinadiagnose mo yung problema ng machine, ng appliances, tapos saka kapag-re-reseta, no? O magre-recommend ko anong gagawin, kung anong sakit niya. Parang doktor. Yun nga lang, doktor sa electronics or appliances. No? Para sabihin ko, uy, pwede pala akong para maging doktor, pero hindi tao. No? So walang aksidente ito. Machines pala, machines. So ganun ang pinagsimula noon. Nabilib ako sa kanya. So ang ginawa niya, pinadala ko sa kanya yung yung gamit, yung radyo. Tapos sabi niya, hihinangin daw niya. Hihinangin means weldingin or hindi actually welding machine. Kasi yung time na yun, hindi ko pa rin alam kung ano sinasabi niya. Ito daw. Naghahanap siya ng ganito kung meron ako. Ang tawag dito panghinang. Umiinit to. Umiinit siya. Bali ito 60 watts, no? Iinit yung tip na yan. Tapos pantunaw na yan ng wire. Merong soldering wire Ito, papakita ko sa inyo. Like this one, it's color gray. It's LED. Malambot siya Pag nakita niyo to sa bahay niyo, mamamangha kayo kasi parang siya, malambot talaga Ini-spin na ganun LED ito, LED tingga. So pagkahawak niyo nito, kailangan mag-wash kayo ng hands kasi hindi maganda sa katawan yung LED, no? Malo sa dugo, makain niyo ganun. So yun. So hindi, alam mo totoo niya, hindi niya na binalik yung radyo na yun Kaya lang yung experience na yun, pumunta pa ako sa bahay nila, hinahanap ko siya, wala siya, hindi ko na makita yung radyo. So hindi ko na nakita yung radyo, kaya lang yung word na sinabi niyang soft solder, nagtumatak sa akin, no? Bumilib ako kagad sa kanya, kasi na-diagnose niya. So mula noon, naghanap ako ng school na mabilisan na, yung mga crash course, pero mabot pa rin ako ng 4 years. 4 years dun sa pag-aaral ko. 2 years sa computer, tapos 2 years dun sa appliances, no? Appliances. Nakamit ako ng mga klase ko na medyo magagaling sa akin. Gumagawa na silang electric fan, o washing machine, ganon, or heater. Kasi iba yung sa computer. Sa computer naman is like board level, no? Board level. Tapos aaralin mo lahat yan. Yung mga nakikita mo yan. Itong TV na to, ano yan 100,000 plus.
binigay sa akin. Kasi may, ano may line may line, hindi makita may line. Pero nanginayang din ako kasi binigay sa akin to parang 2010 pa. So matagal na rin, no? So isipin mo. 15 years na rin. So, hindi na natin alam kung ba't buhay pa. Binuksan ko siya. Kasi nung una, ganito yan. Di ba sabi sa inyo parang doktor? Nagda-diagnose ako. Ano yan, namamatay-matay. Yung pag pinatay mo, tapos sisindihan mo uli, ayaw na. No? Patay, sindi, ayaw na naman, ganun. So, hindi reliable. Hindi pwedeng gamitin pang trabaho. Gagamitin ko sana sa trabaho, yung virtual assistant. Pero bibili rin ako ng maliliit kasi parang nakakaduling din. Pero ang ganda kasi niyang malaking yan, hindi ko na kailangan magsalamin. Kasi nakikita ko na talaga. Pero bibili din ako ng maliliit kasi nauuso ngayon parang tinitriple mo yung yung laptop, tinitriple mo tapos yung mga tools mo nasa iba-ibang monitor. Pero ito pwede rin kasi malaki siya. So ang ginawa ko, binuksan ko yan. Tapos syempre yung knowledge ko over the years, syempre 5 years ako sa data general, no? So, ang una niyan kasi visual. Kasi unang-una, tandaan nyo to, pag nasira na ang isang machine, sigurado yun, marami nang susunod. Isa lang naman yan kasi sabay-sabay siyang ginawa. Let's say, nasunog to. Oh, bakit siya nasunog? May dahilan yun. So, maaring meron na rin susunod dito. Maayos mo man yun, may susunod na. Kasi pare-pares lang naman sila ng panahon ginawa. May mga lifetime din to lalo na itong mga to. May mga chemical yan sa loob na hindi na rin siya gumagana like the new one. Kasi chemical parang tubig lang siya. May tubig to sa loob basa to sa loob So isipin mo, araw-araw dumadaan yung kuryente dyan, no? Tapos itong mga solder na to, may lifespan din yung mga tingga na yan. Kaya minsan nagkakaroon ng hairline crack dyan, no? Minsan, no? Kailangan mo na magnifying glass para makita mo yung mga cracks. Kaya ang ginagawa namin, visual inspection ng simula. Tapos kinakalog-kalog namin to. Kaya kinakalog-kalog namin kung may loose. Kasi minsan sa sobrang init na, susunugin niya itong board na to, tapos mabubutas yan. Pag tinignan mo parang wala, pero actually, butas na pala siya, wala na siyang connection. So visual muna bago ka kung ano-anong mag-analyze ka. So yun, importante yun. Of course may mga fuse naman, tapos minsan yung mga linya papunta sa kuryente, putol na pala yung pag ginagalaw-galaw, di ba? Dahil madalas tayong, alam mo na, pag di umaandar, di ba? Pag di umaandar yung ginaganon-ganon natin, dito na puputol sa loob. No? Minsan gaganyan, minsan umaandar, minsan hindi, yung pala dumidikit, kumakalas dito sa loob. So pag tinignan mo, wala kang makita. So hindi mo pinagdududahan yung cord, tingin ka kagad dito sa loob. Pero actually nandito pala sa cord. So ganun ang ginagawa, no? So ito, nung binuksan ko, syempre 15 years na, nakita ko, ultimo yung mga wire na yan, yung mga mga jumper connection made of steel. So hindi ko naman alam paano nakapasok yung moisture. May moisture, kinakalawang siya. Kinakalawang. Isa nga nalaglag pa without force lumaglag. Tapos meron sa board, kagaya nitong mga, usually nangyayari yan sa mga yung mga coil na ganyan. Hindi yan naglagay ng ng malaking wire for no reason at all. Hindi yan for no reason at all. High current ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, malakas ang movements ng kuryente diyan na nagko-cause ng heat. Kaya dun sa contact point nito nasusunog. Makikita mo visibly nasusunog yung contact point, no? So pagkatapos mag-visual, galaw-galaw, ganyan, galaw-galaw, amoy. Naamoy namin yung amoy sunog, no? Makikita mo visually may mga sunog, may mga kalawang, may mga corrosion sa amoy sunog. So dito nakita ko lahat yun. Sunog na board, natatanggal yung mga jumper ko dahil sa corrosion. So ang ginawa ko, dalawa yung dalawa yung binalik ko na short. Yung pala ang cost nun, dalawa yung binalik ko. Tapos broken relay. Yung relay dahil sa dami na ng disconnection, hindi na gumagana yung ibang pyesa, kahit na lumilitaw pa siya, hindi na siya reliable, minsan hindi lilitaw. So isa pa yun sa tinitignan ko. Tapos ito, nakikita nyo to, mga bakal yan, hindi yan display, yan, heat dissipation yan. Kumbaga masyadong nagiinit yung mga pyesa na yun sa loob.
masyado siyang nagiinit, kaya meron siya nito. So pagka nag-loose ito, hindi nakadikit sa katawan ng piyesa na yun, sira kagad, sunog kagad. O kaya pinatakbo mo yung mga piyesa na yun without this, sunog kagad, instantly sunog kagad. Kaya importante ito. At of course, nung ito ay nakakabit sa isang system, meron tong fan, meron tong exhaust fan, na pag yung fan na yun ay namatay din, wala ring kwenta to. So minsan ito, yung mga IC yan, pinipindot, dahil minsan overtime umaangat, no? Pero yung iba naman nakadikit sa board. O kaya itong mga connector na to, nagko-corrode, no? Kaya yung iba, yung mamahaling mga system sa computer, ginto ito eh. Industrial gold, para hindi kalawangin. So, pinakamahal yun. Susunod yung copper, nasusunod yung aluminum. So this time, dahil mura lang itong mga to, maaring steel. Kaya nagko-corrode. Pero isipin mo, wala ka na rin dapat ireklamo dahil kagaya ng TV na to, napaandar ko pa, pero 15 years na, no? Parang sinasabi ko yung lifespan niya. Pero magugulat ka, ang laki-laki ng TV. Ang laki-laki niyan. Ang board niyan, tatlong ganito lang. Tatlong ganito sa loob. Isipin mo, no, ang laki ng TV, puno yung likod niya, no? Hindi, tatlong board lang na gano'n. Isang power system, isang parang reader system, no? Nire-read niya yung mga input mo, yung mga HDMI, USB, tapos isang board, kuryente lang, no? So, ang ginawa ko nga dito, binaypas ko nga yung ano niya, yung meron tong parang relay, eh. Kailangan mag-click muna yung relay para siya umandar. Binaypas ko lang yun para pumasok yung kuryente. Ayun naman, pumasok naman. So, maandar pa rin. So, hindi ko lang alam kung kailan. Kasi, kagaya na sinabi sa inyo, pag may nasirang isa, may susunod na. Kaya lang, dahil binuksan ko na siya, kampante na ako na kaya ko nang ayusin yung susunod niya. Kasi, kagaya ng mga jumper system, ang dami niyan, di ba? 1, 2. Sabihin ng jumper system, wire lang na kinonect, lumundag lang siya kasi nga sa design ng board. Kailangan niyang lumundag, no? Hindi siya makadaan. So, nagko-corrode dyan, nagko-fall off. So, kung nag-fall off yung isa, yung iba, susunod na. Kasi nga pare-pares lang sila. Hindi naman to nabasa, pero nagtataka ako ba't pumasok yung corrosion, yung tubig. Hindi naman nabasa yung TV. So, yun, mga ganong issue. Tapos, yung component breakdown na tinatawag namin, component breakdown, yung may nasunog na talaga, ayun. Alam mo, suggestion ko sa mga yun, papalitan na yung board. Hindi na kami nag-ano nun. Kasi sigurado yun eh, matindi yun, matindi. Sunog tong area na to, palitan mo man lahat yan, may nakakaligtaan kasi sirain niya uli lahat ng pinalit mo. So doble-doble lang ang gastos mo. Kasi halimbawa, usually, ito nga, pag nag-breakdown to, ito yung pinaka-source niya eh, parang mga MOSFET niya to eh. Mga power pool. Ito yung pinaka-puso ng system na to eh. Kasi ano to eh, parang regulator to ng voltage eh. Ito yung parang pinaka-power ng system. Pag yan nag-breakdown, ang daming idadamay niyan kasi maraming sumusuporta sa kanya. Siya ang pinaka-bida rito eh. Yung iba dito mga niya, support lang niya eh. Parang pinipino lang niya yung output niya, tapos yung alarm system kung kailang alam mo na tinamaan ng kidlat, power supply system tinamaan ng kidlat. So meron siyang meron siyang fuse, no? Ayan oh, fuse. So yun dapat ang unang bibigay. Tapos meron siyang mga iba pang support. Meron pa siyang mga ibang support dun sa fuse. So pag tinamaan ng kidlat, sobrang matindi na talaga yung kaso pag hindi siya nasagip ng fuse. Sabihin, nag-break na yung fuse, bumitaw na, tapos nasira pa yung iba. So yun na. Pinapalitan yung board. Marami naman nabibili sa sa online, kahit mga Lazada, Shopee, may makikita kang mga supplier ng mga boards. Hindi na mahirap maghanap ngayon. Minsan sa eBay. Kaya lang, kagaya nito, may isa pa kami TV na ganito. Yun, overused yun, walang patayan. So nasunog yung board, yung power board. Yung power board, nagkakahalaga ng $350. Eh magkano yung $350? Parang 17,000 na yun. Di ba magkano ba 100, di ba nasa 5.5 na. Ang laki na noon, parang ilan ba yun? 5.5. Eh grabe. So 17,000, di bumili ka na lang ng bago, di ba? At least kasi nabuhay na naman siya ng matagal eh. Hindi na namin binuhay yun. Kahit na alam na namin na ganito lang kalaki yung board, pero bebenta ka ng $350.
paano yung iba? 'Di ba? Paano yung ibang board doon? Luma na rin. Yung sinasabi ko nga sa yung input board or video board. So, mag-iisip ka na. Hindi yung porke may kilala kang technician na magaling, susugal ka na. Kasi mas maganda talaga, mag-reset ka na naman, no? Yun lang. Tsaka yung nagsasabi na yung dinaanan mo sa buhay ay hindi mo magagamit. Bawa, nurse ka. Tapos biglang napunta ka sa marketing, ganun. Tapos sasabihin mo, sayang yung dinanas ko. Nurse ako dati. Tapos, marketing, sayang lang. Hindi totoo yun. Nagagamit mo yun sa buhay. Sa buhay talaga. Kasi bilang nurse, marami ka natutunan sa pag-aalaga ng tao. Syempre, nakiki-interact ka sa mga tao. Nurse ka pa rin. Alam mo pa rin ang gagawin mo in case of emergency. Diba? Pwede ka pa rin bumalik doon. Pwede ka pa rin mag-volunteer o ano. So, hindi totoo yung lahat ng knowledge ay nag-go to waste. Ito ay magagamit mo at magagamit mo. Kagaya ko, electronics. Tapos, napunta ako sa media. No? Napunta ako sa media. Nag-vlog ako. Tapos, napunta ako sa BPO. Diba? Lahat yan nagagamit ko. Sa vlog, ayan. Yung electronics knowledge ko, nagagamit ko pa rin. Kagaya niya, imbis na sira na yung TV na worth 100,000. Nung time niya, bagong labas, ganun kamahal yan. Hindi nakagaya ngayon, di ba? Nung time niya, ganun siya kamahal. So, nagamit ko pa rin, na-extend ko pa rin yung buhay niya. So, nagagamit ko pa rin yung knowledge ko. Walang nasasayang. Ganun sa lahat ng pinag-aralan nyo. Sa lahat ng search nyo for knowledge. Hindi na waste, no? So, yun ang dahilan kung bakit ako naging nahilig sa electronics. Dahil unang-una, syempre, makakasave ka. And kahit saan ka naman kumilos ngayon, gumagamit ka ng electronics, di ba? Refrigerator, TV, or actually, pati yung refrigerator, inaayos ko yan. Na yung refrigerator ko. For another vlog, no? Sumingaw yung yung Freon. Naayos ko, kinargahan ko ng Freon. By studying sa internet kung paano kargahan siya. Kahit na wala siyang port. Wala siyang port Wala siyang sasabihin mong connect your refrigerant here. Wala. Kumbaga gagawa ka ng sarili mong port. So yun, ginawa ko yun, tapos nagtagumpay. Parang tinrato ko lang siya sa aircon sa kotse, no? So yun nga lang, mababa lang ang kailangan niya. 10 PSI lang na refrigerant sa refrigerator. Umandar na siya. Hanggang ngayon, successful refrigerator na sa likod ko. Winner. Okay, sige. Yun lang muna. Peace. Siya nga pala, mamaya pupunta tayo sa gallery, no? Yung robot pala, lalagyan natin ng talking voice. Okay? Peace.